Hello po, magandang araw para sa lahat po ng Windra follower, Windra Fanatics at YouTube Windra of Fortune. Ang atin pong babasahin ngayon na hinihiling sa akin ay si Catherine Bernardo. Wow, napaka ng batang ito. Kilalang kilala at sikat na sikat. Ano ba ang nakikita ko kay Catherine Bernardo? Catherine Bernardo. Pinanganak siya noong ang ganda-gandang bata. Nakakatuwa. Yan. Pakita mo tarot sa akin. Oops, may isang Wait lang. May nakalabas. Pakita mo sa akin kung ano nakikita mo kay Catherine Bernardo ngayong 2026. 1, 2, 3. Again and again. Ito po ay for entertainment use. Ang pangit itapon, ang maganda i-take. Kung ano man po ang nakikita ng tarot, ay babasahin ko lang. Interpreter lang po ako. Ayan. Kung makikita nyo po, spread po ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 baraha. Unang baraha, sa ngayon po, sa totoo lang, magulo at unstable ang karir ni Catherine Bernardo. Bakit? Marami ang gustong i-partner siya kung kani-kanino. So nalilito na ang sitwasyon at alam naman natin na humihina rin ang pelikula. Lalo na nauuso ngayon yung mga indie films or yung mga social media. So, kinakailangan na pag-ingatan kung sino man yung manager niya. Ingatan si Catherine Bernardo kung kani-kanino itinatay up, kung kani-kanino ipinaparehas. Ayan po. May panganib na nangyayari sa karir niya. Bilang siya stable. Pero kung ipapartner siya kung kani-kanino, yun ang magkakaroon ng lamat sa pangalan niya. Maaaring yun, may mga fans na malilito, may mga tagahanga na susuporta, and then may mga tagahanga naman na ayaw sa ipapartner sa kanya. So ito ang nakikita ng tarot sa kanya. This year, maraming gustong ipartner sa kanya ng mga artistang lalaki. At ayon sa tarot naman po ito, hindi nakakaganda sa kanyang karir ang kung kani-kanino siya ipinapartner. Ayan. Oh, divine intervention. Ayan, divine intervention. Ibig sabihin, bakit divine intervention? May mga tagahanga na nagdadasal na talagang sila pa rin ni Padilla. Actually, may nakita ang tarot na this year, maaaring magkaroon sila ulit ng tie-up. This year ha, pero kung ito ay matutupad, marami ang matutuwa na siyempre tagahanga nila. At the same time, mapapatunayan kung ano talaga ang stability ng kanilang relasyon. So this year, may magaganap na maaaring tie-up ng pelikula or pagsasama sa isang teleserye o pagsasama sa isang pelikula or isang sitwasyon na makikita uli silang magkasama this year ha. Kaya yung mga tagahanga ng Daniel at Catherine na supporter, may hope pa na magkasama sila this year.
Eventually, bago mangyari yon, may isang ipapartner muna ulit sa kanya, kay Catherine. Isang lalaki na bagong sumisibol, na artista, na ma-appeal din sa masa. Pero I don't know kung matatapatan nila ang kasikatan ng team up ni Daniel at saka ni Catherine, ha. Hindi sinasabi kasi dito, maaring team up lang, pero mas lulutang pa rin ang kahit sabihin pa natin na binubuwag ang Catherine at Daniel, still walang makakapare sa kanilang rate ng team up. So, kung ako dun sa humahawak sa kanila, why don't you try ulit na gumawa ulit ng sa dalawa? Kasi talagang sila ang boom na partner. Sa ngayon kasi, humihina nga ang masyado ang television at sinihan. So, maaaring magbago ang sitwasyon ni Catherine sa pamamagitan naman ng social media. So, I don't know, pero may isang patalastas or commercial yan na marireceive, and isang malatelenovela na marireceive din ni Catherine na magi-stay doon yung career niya. Ayan. Oh. Kinakailangan ni Catherine mag-ingat pagdating sa kanyang sikmura at kalusugan. Kasi over-fatigue and kailangan ng relaxation. Huwag masyado siyang stress. Kalimutan ng mga iniisip na mga negative. Ang ibig sabihin nito ay negative na pag-iisip or pagod na katawan. Ang ibig sabihin nito. Actually, ano naman siya, financially stable na siya, so wala na siyang dapat ikatakot. Ang dapat na lang niyang ikatakot ay yung kung kani-kanino siya napapareha. Yun ang nakakababa ng rating or pagbaba ng kanyang kasikatan. Yung kung kani-kanino siya ipinapareha. But kung para sa kanya, trabaho siya ng trabaho at marunong naman siyang magsinop. At kung makikita nyo rito, nakadamit siya. Ang ibig sabihin, di ba may isang ganito na ang tarot na nakahubad. Ito hindi. Stable ang financial matter niya. Wala siyang poproblemahin. Ang poproblemahin lang niya, yun nga, tumatanda ang tao. Hanggat bata, gawin na niya ang lahat para makaipon. Ha? Ayan ang sabi dito. Tama yung ginagawa niya. Tahimik siya pero may mga ini-start siyang negosyo at may mga ini-stable siyang financial matter. Hindi na to maghihirap tong batang to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. May travel abroad or maaaring may isang big role na ibibigay sa kanya ang kapareha ay foreigner. Taga-ibang bansa. Ayan. Sa part ito ng family niya, so ingatan niya kung sino man yung babae na medyo mataas ang bad cholesterol. At the same time, ipa-check up na niya, malapit ito sa kanya babae, kinakailangan na may stable ang puso or ang tension. Ito. Huwag matakot si Catherine kasi
paano ko ba ipapaliwanag to? Magbago man ang sitwasyon ng pelikulang Pilipino, palagi may re-rescue sa kanya. Kasi minahal na talaga siya ng masang Pilipino. Ang problema natin talaga dito is yung maaaring mismo ang ating telebisyon, mga pelikula, ang mismong babagsak. Lumabas kasi dito na hihina ang pelikulang Tagalog. Ang pagpuproduce, ang paggagawa ng mga pelikula na dati ay talagang artista lang ang makikita. Ngayon, lumalabas na yung mga vlogger, lumalabas na yung lahat. Kumbaga, nag-reshuffle na. So, ngayon, lahat artista na nga eh. Mag-ano ka lang sa lahat artista na. So, yun lang ang makaka-apekto sa kanya. Maraming magsisibulan, maraming magdadatingan, marami ang parating na more on social media rather than sa mga pelikula kasi pabagsak na or pawala na ang pelikula, ang paggawa ng pelikula. Kung nakikita niyo po ito, isang babae na mas may edad sa kanya, ang kinakailangan po ng matinding pag-iingat. Maybe ito, kung may nanay, maaring tita or tita, basta may edad sa kanya at kadugo niya, ang dapat mag-ingat. Siguro ito check up lang, makukuha naman. So, tungkol ito sa health problem ng isang malapit na tao sa kanya. So, pag-ingatan po upang maingatan, ma-stroke or magkaroon ng heart failure or bad cholesterol. Pero mild naman po ito. Pero kinakailangan pag-ingatan. Maaaring gastusan din ito for hospitalization. Basta ang maganda, agapan agad. At ito yung sinasabi ko sa kanya na naghihintay na kontrata. Signing ito of contract and magtatagal siya dito sa signing na ito kung anong company ito, and it will bring good luck para sa kanya ngayong taon na to. Yung tungkol sa aksidente, may nagsabi kasi na, uy, pakiano naman yung tungkol sa aksidente. Meron daw mga rumors na gano'n. Actually, paniwalaan niyo po ang destiny. Hanggat nag-iingat siya at iniingatan siya ng Diyos at humingi siya ng tulong sa Panginoon, makakaligtas po siya. Ayokong itackle about somebody or anybody. Ang akin lang po is, ngayong 2026, ang kailangan lang niyang pag-ingatan ay ang health niya, ang stress. Kailangan niyang ma-relax. At yung kamag-anak niya na sinasabi kanina dito sa tarot, ang kailangan niyang ingatan. Ayan po, because yun ang may nakikitang negative. Ayan po. At wala akong nakikita na any situation na magiging mapapahamak siya. Kaya lang, ito, ang karir niya, ang nakikita ko na maaapektuhan sa paiba-ibang pagtatay up sa kanya sa mga baguhan na artistang lalaki. So, yun lang, nakikita kong pangit. Sana naman ay marinig niya ito at huwag siyang matakot sa kung ano pa man. Lagi niyong tatandaan, dasal lang, panalangin lang sa Panginoon, higit sa lahat, Diyos ang sandigan. Ang tarot, kung pangit, huwag masyado nyo nang pansinin. Ang mahalaga, magdasal,
ang maganda, yun ang mas tangkilikin. Basta lagi niyong tandaan, God sent miracle every day. Thank you. Ayan.